we might cite you in contempt. And so be it. Na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor. So, eto na nga mga old school. Grabe ang tapang ni Ka Eric. Talagang pagmahal mo ang bayan mo, wala kang pakialam kahit sino pa ang kaharap mo. So, panoorin natin mga old school, ang sarsuela, ang hearing para tanggalin o pag-usapan lang pala muna ang prangkisa dahil sa 1.8 billion na nakasakit sa damdamin ni Tambi. Let's go. Principle of due process, a principle guaranteed by the Constitution. And I believe before I'll answer any further question, may I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were Mr. Chairman, violated. point of order. The answer manifestation of Mr. Celes is out of order. He is out of order because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining, sir. No, I am not moving. no, your manifestation is out of order. I am Do requesting. not lecture us. No, I am about not the rules lecturing. of this I am committee standing and up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. And so be it. Your Honor. You challenge us? Yes, if What's that the will purpose of be it? sin in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you. Explain why I cite him out of order. Because he manifested that the previous records, it is taken out of records, and as resource person, they are not allowed. For Your Honor, I am Please, going to be I am detained still in this speaking. chamber and I I am am- submitting myself before the country in protest. My Mr. Chair, Point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chair, Point of order. Mr. Chairman. order. Mr. Chairman, Okay. out of order is all about your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. The Honorable, Huwag ka may bastos. Mr. Celis, please be reminded that in this committee and this house, we have rules to follow. Hindi po ba namin sinusunod yung mga rules? Matanong ko nga po. Yes, sir. I feel Oo, that and is my. I would like to remind you that these rules are supposed to be followed by members of this committee and by the witnesses or resource persons to be present. And one of these rules is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. In our constitutional democracy, only the courts can interpret the laws, not Congress. Okay. So Salamat I will not answer that question because I believe Congress does not have the right to interpret laws. Okay. It is with Mr. Chair. Congress to pass laws, not to interpret laws. Mr. Chair, it is very clear that Mr. Celis does not want to answer the question to reveal the source, whether in this inquiry or in executive session. So therefore, Mr. Chair, under Section 11, the power to contempt, letter E, grounds for contempt. On this note, Mr. Chair, I move to contempt, to cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. Second the motion. Any objections from any member, Mr. Chairman, of this committee? Mr. Yeah. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, can we request the Sergeant at Arms to practice his responsibility after the hearing? Grabe tapang ni Ka Eric na mga old school. Ganun talaga. Basta mahal mo ang bayan mo, wala kang pinipili kahit sino. Alam naman nila Ka Eric kasi yan, noon pa lang, nung umpisa pa lang, kung ano talaga po ang mangyayari. Actually ako rin, nung pagkabukas ko pa lang at nanonood ako, alam ko na ikukulong nila si Ka Eric. Ito'y babala sa mga media
hindi lang sa SMNI, kahit yung mga sandamukal na fake news maker ng mainstream media. Sa ngayon, okay pa kayo. Dahil natutulungan nyo ang babaeng presidente at ang pinsan na si Tambi. Nasa listahan nila kayo. Pero tandaan nyo, ang inilaban dyan ni Ka Eric ay ang safety, ang sacredness ng inyong mga source. Hindi niya talaga sasabihin yan. Dahil paano na lang yung tiwala? Tayo ng 31 million, iba sa atin. Nagbigay ng tiwala, nabudol na. Pero nakita nyo ang galaw ng Kongreso? Wag na wag nyong kakantiin si Tambi. Kung ayaw nyong mag-imbento sila ng mga issue para patahimikin ang mga bibig natin. Pero para sa iyo, Ka Eric, sa SMNI, mahal na mahal kayo ng taong bayan. Kayo na lang ang may balls na nagbabalita na hindi natatakot kahit kaninong politiko o sa kaliwang grupo. Kaya kami, kasama nyo pa rin kami nalalaban para sa bayan. Hindi kami magpapauto, hindi kami magpapaninlang, at hindi kami magpapatakot sa mga katulad ng mga puppet na mga katulad ng trapo. Sayang ang paninindigan. Hindi naman habang buhay hawak niyo ang kapangyarihan. Kaya yan ang hirap eh. Yung nagiging banana republic tayo. Dahil kung nakaninong kapangyarihan at liderato, iiwanan mo ang iyong partido, aalisin mo ang iyong prinsipyo, hihimod ka ng wet packs. Para ano? Para sa budget? Nakakatuwa nga itong matanda na to, si Congressman Pimentel. Kaya raw isa nilang dahilan kung bakit ikonontem si Ka Eric, dahil refuse to answer. Samantalang kami, milyong-milyong Pilipino ang nagtatanong sa inyo, nasaan ang inyong resibo sa inyong extraordinary funds? Paano nyo ginagastos ang inyong mga budget, ang inyong mga travel expense? Bakit kami hindi nyo mapakinggan? Kung isa pala sa grounds para makulong ang isang resource person ay ang hindi niya pagsasagot sa inyong mga katanungan, di sana pati kayo pwede na rin ikulong dahil ayaw ninyong pakinggan ang sigaw ng taong bayan. Muli, Ka Eric, we are proud of you. Mabuhay ka, Ka Eric. Isang dating kadre, isang dating NPA na nagbalik loob sa pamahalaan para labanan ang lumalaban sa bayan. Siya ngayon ang kinulong ng pinagtatanggol niyang bayan. Samantalang yung mga taksil na nakaupo dyan sa Kongreso na naniniwala at kasapi ng teroristang grupo, nandyan, pakuya-kuyakoy at ang pondo nang gagaling pa sa mga Pilipino. How ironic. Kawawang Pilipinas. Kung ganito lang din ang ganito ang mga trapong politiko, wag na po tayong umasa na may pagbabago. Ingat.